Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Diba? Tapos ano pa ba? Yung mga bata na walang disiplina, nakakainis din. Hindi ako galit. Yun, mga ganong bagay. Siguro yung mga sa akin medyo parang off. Kasi syempre, ako kasi I treasure relationship kasi. So kahit na parang, nalala ko yan, gano'n ano. Pero kung nalay, may mga sitwasyon kasi na parang, ay, dead ma. Parang gano'n, di ba? Parang, okay na, dead ma. Di, hanggang doon lang siguro, di ba? Kasi hindi mo rin naman mapiplis lahat ng tao, di ba? Hindi lahat ng tao, kikabuin ka. Parang mga gano'n. So, ang sa akin dyan, kagaya naman nabanggit ko na, parang papansinin ka lang ng isang bata, ng ibang mga bata, kapag meron pa sila nakukuha sa'yo, after na, wala naman, di ba na ako bibigyan ng ganyan? Parang gano'n. Di ba na ako ipapasa niya? Ngayon, ito yung nakakainis na ugali ng mga bata ngayon. Hindi, yung mga nakaraang taon, iba naman yun. Yung mga nakaraang taon kasi, kahit paano yung mga bata na, medyo. Nahihilala pa. Oo, kasi di ba? Kasi ako nga, meron ako napuntahan na, birthday ng anak ng dating estudyante, 2006. Yung mga bata ngayon, somehow, pwede natin sabihin na hindi sila ganoon karunong o... Siguro hindi sila ka-appreciative. Hindi ko alam yung term, yung right term. Pero kasi nga, ang bata kasi, nagbabago kasi yan. Ganito yung sitwasyon niya na hindi ko pinapansin niya si sir kasi ganito. O kaya hindi ko papansin si ma'am kasi ganito, naiinis ako lang. Pero kasi somehow, lahat naman ng bagay nagbabago. So, pwedeng after ilang years pa lang. Ang sinasabi ko rin palagi sa ibang mga taong nakakausap ko na siguro kaya ngayon ganyan siya kasi depende sa sitwasyon. Basta lahat ng bagay nagbabago. Worst na ginawa sa'yo ng parent? Siguro yung mga threat. Ano ng threat? Hindi kasi syempre pag patayin kita, gano'n? Hindi, pag nagagalit ka, di ba pag nagagalit ka kasi sa bata, o kaya, di ba parang, pag nagagalit ka, may mga bata kasi na susumot, tapos mga magulang, agad-agad na siya. Anong threat? Di ba syempre, yung unang-unang sasabihin, tatagalan ka na decide siya. Syempre, ikaw naman, dahil nga may mga usapin kasi na, may mga tao kasi na kabado agad eh. Di ba mga ganun? Dahil na pag medyo bago-bago ka, medyo kabado-kabado ka, ganun. Pag luma ka na, sanay ka sa ganun. Hindi masasanay ka. Kasi kumbaga, nakakagawa ka na ng mga bagay na pag-iwas. Naiiwasan mo na yung mga ganong sitwasyon. Ganun naman yun, di ba? Siyempre, hindi mo pa na-encounter. Pero pag na-encounter mo yung sitwasyon na ganyan, ay alam ko na yan. Ano sa license? May mga magulang din naman na feeling mo kailangan mo na magpa-blatter sa barangay. Kasi nga, di ba, baka yung security mo na kaya gano'n. Kasi, siyempre, parang pag iba na yung dating ng mga... May mga teacher pong nagbablatter mo. Siguro. Kasi hindi ko man alam lahat ng sitwasyon. Tingin ko meron naman. Hindi, kasi baka may mga chika eh. Chismosa tayo eh. Siguro meron yan. Kasi kung sa lahat ng sitwasyon sa ibang lugar, meron siguro mga ganyang bagay. Kasi syempre for your safety rin naman. Worst na ginawa sa'yo estudyante? Siguro yung pag nagagalit ka, tapos may mga estudyante na sumasagot din ng nakakabwisit. Kasi ganun kasi yun, di ba galit na ako, galit ka na ako. Kasi masasabayan ka pa ng bata na parang yung mga pabalang pa na parang lalo mag-iinit ng ulo mo, yung mga ganun. Parang ganun kasi nakakita ko dyan na kapag kasi galit yung isang tao, tapos nabayan mo rin ng galit, parang... Nagkakapag-away, no? Okay, mapapakaway ka talaga. Oo, kasi syempre, iba na yung mood mo eh. Pero kasi ang sa akin kasi pag may mga bagay na nangyayari na ganyan, siguro 1 year o 2 years naman. Pero maiisip ko yung mga ganyan. Pero pagkatagalan, bahala na sila sa buhay nila. Mga ganon. Ano yung nalalaman mong mataas na kaso sa school mo? Siguro ang kaso ng bullying. Kasi ang bullying kasi pwede naman kasi na verbal, pwede rin naman na... So tumataas yung mga kaso doon? Oo, kasi parang konting kibot lang bully. Konting kibot lang bully. Di ba yung magandang sign ba yun? O... Ay, hindi syempre yung magandang sign. Kasi sa akin hindi siya magandang sign. Pero kung kung parang i-divert mo yun na baka kaya niya ako sinasabihan na ganito dahil may kailangan akong baguhin. Parang kung ibahin mo na lang parang hindi ako masyadong mag-back. Anong tingin mong tendency sa mga bata? Ang mga bata kasi ngayon medyo maramdamin. Parang sabihan mo lang ng ganyan, parang may anxiety po yung anak ko dahil sa ganito, nade-depress yung anak ko dahil sa ganito. Masasabi ba natin na weak emotionally yung mga generation ngayon compared sa dati? Kung kumpara sa dati, oo. Isa sa mga overused na term ay ang anxiety pati depression. Talaga na-highlight, no? Oo. Diba yung konting kibot lang ng bata, meron po anxiety yung anak. Ano mo sabihin ng anxiety? Mismo mo yung magulang din na nasasabi na parang hindi rin naman,
hindi rin naman nila ipaliwanag ng maayos. So, nangyari na to, COVID na. But siguro mas na-highlight siya. Pero ako rin naman, syempre, bilang hindi ko naman din linya yung mga anxiety na yan. Diba? Kailangan ko rin siguro ng training o background para sa mga ganyang bagay. Pag haharapin ko yung ganyan. Pero, ang ano ko lang kasi doon na kagaya ng data ko pa nabasa na a little learning is a dangerous thing. So, ibig sabihin nun na narinig ko doon, ay, anxiety pala ganito pag nalulungkot ka, wala ka makausap, anxiety na ka. Alam mo, wala ka makausap, may anxiety na ako. Yung parang, nabasa mo na gano'n, hindi mo siya pwedeng paniwalaan na hanggang doon lang siya. So, meron din kasi mga iba pa mga detalye na kailangan mo bang malaman at mabasa para taga mapatunayan mo na meron kang ganitong bagay. Kumbaga, isang symptoms lang yun. Oo, isa lang siya sa mga bagay. Ilala mo na, evaluate mo Kasi na. diba, yun ang nabasa ko na kapag pala sumasakit yung tagalera mo, may sakit ka lang sa kidney. O, di ba mga ganun ba na nakabasa ka lang ng ganun? Yun Sinaksa ka ng tagiliran nga. diba yun yung paniniwala mo? May sugat ka, may diabetes ka. Yung mga ano natin na dapat talaga mapag-aralan pa natin yung mga ganung bagay bago natin masabi. At isa pa doon, kailangan talaga may mga medical result. Lalo na kung ganyan na nakaka-apekto yun sa kalusugan ng tao, sa health ng tao na meron siyang anxiety, meron siyang disorder na ganyan. Di ba parang, hindi mo kasi natin masasabi kagad na meron ganyan ng isang tao unless na dumaan siya sa mga pagsusuri. So, bullying pala ngayon. Tingin ko bullying. Tapos ang isa pang kaso dyan ng mga bata na Pregnancy. early, teenage pregnancy. Saan ba? Eh dati pa naman, patas na ng patas. Kasi merong mga bata na 30 years old, wala buntis na, yung mga ganun. Mas tumataas o dumadami sila. Oo, kahit nga dati nung nagkaroon ng pandemic, may mga bata nga na naka-enroll ng mga buntis eh. Pero talaga mataas din talaga yung teenage pregnancy na yan. Bukod sa bullying. Tsaka yung iba nga, yung depression, mga mental health issues na. Siguro naman may programa din yung DepEd sa mga ganyan. Oo, mga psychosocial, mga seminars, webinars.